bibigyan ka ng isang pagkakataon at sapat na panahon upang maging kapaki-pakinabang na mabago ang iyong sarili sa positibong paraan. Paano nga ba ang iyong gagawin? Right, am I quick or fast in my introduction? Well, anyway, it was just my introduction on that documentary that was created last March, and it was my body weight issue during holiday season on December until February. That was the time that I gained so much weight on my body. That's why I created that content on my 1Yard channel, okay, on YouTube. So let's talk about that first. How did it come about on my 1Yard content? So, yung mga panahon na yon, talaga namang puro kain, okay? December, January hanggang February, talagang kainan yan malamig ang panahon, snacks, and then, December, talagang lahat ang nasa refrigerator mo, kakainin mo. Dami-dami. Okay? So, kaya sa madaling salita, talagang ako ay tumaba. Okay? So, sinikap ko na kahit papano, okay? Sa maliit na bagay ay mapababa ang aking timbang. And then, after 20 days of that documentary, so yan, pamagat niya na ay 30. May natira pang 10 araw at may karugtong pa yung content na yan. So, let's get started talking or watching my documentary entitled 30 na kung saan sinikap ko na kahit paano na magpapayat sa munting paraan sa magitan ng aking bakuran, sa aking yard. And then, I did a lot of activity during those Amihan season. Nagtanim ako ng maraming mga bagay na pangkaraniwan na kung saan paano masabi to? Ito yung mga gulay na naitatanim sa mga higher land or what we call upland vegetables na kung saan naitanim ko kasi nga malamig ang panahon. So, let's get started watching my documentary on 1Yard. Sakripisyo, disiplina, at determinasyon, ito ang 3 salita na pumasok sa aking isipan upang makamtan ko ang aking minimithing layunin. Sa mga nagdaang panahon, aminin ko man at hindi sa aking sarili na naramdaman ko ang pagbigat at paglobo ng aking katawan. Tinanghali na rin tayo. Hirap bumangon. Isang araw bago ko simulan ang sakripisyong ito, alam ko sa sarili ko na unti-unti lang ang aking hakbang na gagawin sa gawain ito. Hindi ko pwede bigla yung sarili ko. I just did more than 1 kilometer only. Balik po tayo sa ating sakyan. Bumuo ako ng isang payak, ngunit isang organisadong plano nang sa gayon, mayroon akong masundan
sa lahat ng aking dapat gawin sa bawat araw. Ten. Isa sa naging dahilan sa pagtaas ng aking timbang ay ang labis-labis at maling uri ng pagkain. Kaya sa pagkakataong ito, ang mga tanim ko na to ang magsisilbi upang matulungan ang pagbaba ng aking timbang. Nakahingal. May isang bahagi ng aking kaisipan na kung bakit ganito na lamang ang naging hubog ng aking tiyan na tunay na nakakabahala para sa akin. Kaya naman, ito ang magiging main target ko nang sa gayon ay maibalik ko ang sigla at liksi ng aking katawan, lalong-lalo na sa pagtatrabaho sa aking yard. Kambing tatakas. Three. Hey, God damn you. Nakakatatlo pa lang ako. Grabe, nahihirap ka nga eh. 4 5 6 7 8 9 10. So simula kahapon, I make sure na wala nang sugar ang aking coffee o anumang inumin. Isa sa mga factor kasi o big contributor ang sugar sa ating pagtaba o paglaki ng tiyan. Dami pa rito. Daming kulitis. Makikisaw-saw naman itong kulitis ito sa sibuyas ko. Pero dito, dadahonan ko lang siya. Kung maganda yung kanyang puno, dahonan lang natin. Talaga dinadahonan ko siya actually. Marami na ako nako rito. Ay, malaki na sibuyas natin. Dapat di magambala ang paglaki niya. Nasa kupin ng mga kulitis itong sibuyasan ko. Alright. Well, bago tayo magtungo sa isa pang nating garden area, muna na tayo ng kamatis. At dito naman tayo. Huwag tayo ng talbos na kamote. Oops. Ay! Aba. Nangagaw ka. Busit ka. Huwag ka dyan. Di ka bagay dyan. Palenligaw. Naliligaw ng landas. Sama na natin. Hindi ko man maiwaksi ang mga nakasanayan ko ng pagkain. Babawasan ko na lamang ang mga ito at tanggapin ang mga pagbabago sa aking diet. Tulad ng mga ganitong uri ng pagkain na sa aking palagay ay malaki ang maiambag nito sa pagbaba ng aking timbang. At pag-uwi naman natin, ito, ita-transplant na rin natin ito mamaya. Repolyo pa. Let me tour you in my, sa repolyo ko.
Alam nyo, I always make sure na yung aking repolyo ay hindi ginagambala ng mga uod. Timawa sa uod tong repolyo. Kaya every other day, in-spray ko siya ng insecticide. Yeah, may damage yung dahon. At ito pa isang maintenance ng ating garden. Before we go to work, we make sure that we have a weeding time in our plot. Malaki na yung pwede na anihin din. Talaga napakabilis na lumago ng mga damo rito. Ganun talaga, competition. Bukod sa binibigay kong oras sa pag-eehersisyo tuwing umaga, inilalaan ko ang bakanting kong oras sa pagtatrabaho at maging abala sa lahat ng pagkakataon. Ayan. Alis na. Okay. Makalipas ang ilang araw, tila ba nagkakaroon na ng maliit na pagbabago sa aking katawan. Nahudyat na mayroon talagang pag-asa sa aking inaasam-asam na layunin. Isang banda nakakatawa din siya na ganito, fresh. Tapos sarili mong no insecticide. Joke. Konti lang. Hindi pwede wala insecticide to Alam niyo yun. Pero as much as possible, hindi natin tinatapangan yung insecticide kasi personal consumption to. Yung masarap dito sa ating sariwang kamatis, yung puki-puki. Yung Ilocos tradition dish. So, P-U-Q-U-I-O. Yun ang spelling nun. So, actually, meron pa tayong punla. Nakaabang dito yung batch ng lettuce. Alright, so here we are. In the most beautiful part of my garden, repolyo. So, kung makita natin, may mga ulo-ulo na siya. Alright, let me see this. Oh, laki na niya. Ito yung lettuce. So, nakahilera siya. At pabawasan natin. Actually, marami na ako nabawas dito Pag kinuha ko siya, putulin ko agad yung kanyang pinakadulo. Kasi may dagta siya. So, kung tayo pa ilan-ilan, de-decongest natin tong lettuce dahil masyado siyang dikit-dikit. Alright. Let's try eating this. Fresh. Napakalutong niya. Sinati dulo. May dagta kasi siya. Kaya, okay, last. Kupa tayo ng isang onion dito. White onion. Ito. Laki na siya. 1, 2, 3. Oh. Cute. Ayan tulad na isang to. Natabo na siya ng cabbage, repolyo. Dahil nga, una kong tinanim yung lettuce. And then, sa sobrang bilis lumaki ng cabbage, kaya natabo na siya. Pero gano'n pa man, naanin din naman natin itong lettuce. Kaya,
Subukan na natin. Ayan. Mga pang isang linggo lang to, ubos na to sa akin. Alright. Okay. At dito ka matutuwa sa mga bunga ng pakwang ko. Yan. Sinlaki na siya halos ng basketball. Okay? So let me show you what is the biggest. Kasabay na rin ng mga kinukonsumo kong gulay at prutas na nagmumula sa aking bakuran, naging napakalaking tulong din ng pagiging abala ko sa aking bakuran bawat araw. At ito ang nagbibigay sa akin na mabinat at matagtag ang aking pangatawan. At isa ito sa mga resulta nga kung bakit nagkakaroon na ng magandang development ang pagbaba ng aking timbang. Dito ako natutuwa sa kabilang plot ko. Try natin kumuha ng sibuyas. Nang makita nyo kung gaano kalaki mga daon. Parang siyang leeks, ha? Okay? Ready? Go! Wow! Laki na. Malaki na yung bungas. Pero mga 1 month pa to. Bago ano yan. Siguro, malaki magiging bunga nito. Yung gasing kamas, gano'n. Laki 1 month pa. Okay, bawas pa tayo isa. Laki Nasa kamay ng isang tao ang desisyon kung ito ay kanyang nais baguhin, pangkaisipan man o pangkalusugan. 13, 14, 15, 16. At kung kalakip ng iyong desisyon ay ang dedikasyon at sakripisyo, ang lahat ng ito ay magkakaroon ng magandang resulta sa tamang pagkakataon. At sa nalalabi pang 10 araw, sundan nyo pa ang aking storya kung ano pang mga kaganapan ang magaganap na bahagi ng 30 araw.